Kaibigan, nandito na naman ho tayo. Gupit-gupit na naman ho tayo sa ating bonsai, no? It is the first bonsai in my life, mga kaibigan. Ang ipapakita ko sa inyo sa araw na ito na kung saan ay makikita ho natin or there is a lot of things to be fixed. It's all about bonsai, no? Ang bonsai ho, mga kaibigan, hindi ho madali alagaan. Kailangan ho tayo maglalaan kahit kunting panahon lang in order to grow itself the bonsai. If you know, mga kaibigan, ito po yung mga bonsai na hindi po masyadong alagayin. Ito po ay ang bonsai na flowers. It's called about there is a branch is Bougainvillea. Bougainvillea, mga kaibigan, is a desert plants or the desert flowers that grow to be like a tree, mga kaibigan. At ito naman po yung mga bonsai na kung saan ay may iba't ibang uri ho tayong dinadala ho dito at ipapakita natin sa inyo. Ito po ay ang mga collection po ng mga taong mahihilig ho ng bonsai. Sa mga tao pong hindi mahihilig ng bonsai, pwede lang ko kayong manonood at later on you can realize na ganun pala, mahal pala ang bintahan ng bonsai. So, bonsai is considered as the most expensive hobby in life. So, ito po ang ipapakita natin sa inyo ngayon. It's all about, ang karamihan dito, it's all about Bougainvillea. Kung paano natin palalakihin. Ito po yung mga ganito kalaki, mga kaibigan. Matagal na ho ito sa lupa. No, ang sa ibang bansa ay tinatanim ho nila direkta to the soil or direkta ho sa lupa. Kaya marami ho silang mga malalaking bonsai. Like for example, Thailand, mahilig po sila sa tamarind. Vietnam, mahilig po sa balete at sa mga bougainvillea and many others, mga kaibigan. Here in the country, sa atin dito, ang pambato natin dito is ang bantigi or ang bantulinaw or ang tugas jinsan or mulabi, mga kaibigan. Yan ho, mga kaibigan. Nandito ho tayo ngayon, there is a lot of things to be to understand in the future and the nature and the divine creations. Ito po yung mga ganito ho, mga kaibigan, nakakataba ho ng puso, nakakawala ho ng stress, kahit you are coming from your duty. Like for example, my duty, it's all about 24 hours at the same time, abot pa ng 36 hours, mga kaibigan. But when I go to the small garden I have a bonsai also because it is a lot of hobby in my life, mga kaibigan. Mahilig ho ako sa collections. So that's why ang dadami hong mga nakokolekta ko ngayon, mga kaibigan. It's all about mga 500 na yun yata, mga kaibigan. I am one of those person in propagations from cuttings into bonsai. So I shall be propagated some trees. Like for example, argaw. Ito naman, mga kaibigan, ang lalaki ho ng mga yung ginugupitan ni Kuya, o, 'di ba? Ang gaganda, 'di ba? Bougainvillea ho 'yun, mga kaibigan. Yung mga mahihilig ho ng bonsai, 'di ba? 'Yun, yung makikita ho natin, it's a beautiful, no? Nasa pot lang 'yan. At saka yung mga magpabubulaklak ho tayo ng ganun, mga kaibigan, kailangan lang ho natin ng konting fertilizer, Ajinomoto, at saka yan lang ho, tubig. At lalagay natin, hindi natin didiligan sa loob ng 3 araw, din didiligan natin. Di ba po, putok yan lahat yung mga bulaklak na yan, mga kaibigan. So, bonsai, it's considered is Japanese words. At ito naman yung the concept is from the Chinese, mga kaibigan. So, that's why marami hong mga koleksyon na mamahaling matatagal at nasa mahahaba ng panahon yung pag-aalaga ng bonsai, mga kaibigan. In Japanese museum, mga kaibigan, nandyan sa kanila yung mga the most expensive trees and the old trees around the world, no, mga kaibigan. So sa atin naman ho, mga kaibigan, in my life I have to collected more trees, fruits and greens in my life, mga kaibigan. So the duty and responsibility to have a bonsai is to repotting, to study the characteristic of the tree. Ganun lang ho, mga kaibigan.
Hindi na po yun na masyadong mag-aalaga ho tayo ng nakaparaming mga bonsai dyan, pero hindi natin gusto. It should be to have a compassions or the passions itself, mga kaibigan. Kasi there is a direct affections to the nature if you do it this hobby in your life. So it is expensive, it is the most beautiful in the eyes of the people, especially when you are walking around. Like for example, in my subdivisions, the only house out there and there is a tree like this bonsai, mga kaibigan. So that's why you understand first and know the characteristic of yours. If you know, if you are going to bonsai, you know yourself and you know your limits. You know your limits and you know yourselves, and you know the future, and you know what the going to the life on the purpose, mga kaibigan. It's all about bonsai. If you know how the perseverance and the patience you have, and then mag-aalaga ka ng bonsai, yan dyan mo malalaman kung gaano ka kapasyensyosong tao. The patience in your life and the presence on how the important living. And yun ho, mga kaibigan, also the philosophy of life, no? Nandito ho yan sa bonsai. Diyan. Maraming salamat sa pagtingin at enjoy watching.